Okay, gang. Good afternoon, class. So, yung i-discuss ko ngayon is about Module 6. So, yung tinatawag nating Automated Salary Calculator. O mas kilala nyo sa pangalang Salary System. Okay, so bakit daw natin ito kailangan pag-aralan? Sabi nga dito, Automated Salary Calculator enables the employer to process its payroll through a customized system. A manual payroll system requires that the payroll be processed by hand, is therefore a considerable slower procedure and not accurate than automated system. Yun nga, kapag daw nakagawa daw tayo ng system, ng calculator para sa salary, mas magiging mabilis daw yung proseso ng pagpapasahod. At the same time, may iwasan yung pagkakamali sa pag-distribute ng sahod. Okay? Kasi minsan nagkakaroon ng human error. Kahit nasabihin natin magaling tayo sa mathematics, minsan nagkakamali tayo ng sulat o ng tingin. So, yun yung isa sa mga dahilan kung bakit kailangan natin gumawa. So, sabi ang gross pay daw is the amount of money your employees receive before any taxes and deduction are taken out. So, alam na natin yan doon sa may una nating videos, yung una nating activities. Gumamit tayo ng Excel para gamitin natin yung salary calculator. So, pinakita natin yun mabilis. So, pag sinabi naman daw nating net pay, so yung gross pay, yan yung perang sasahurin mo na wala pa daw yung mga taxes or yung mga deductions. Kapag net pay naman is the amount of money your employees take home after all deductions have been taken out. Yan. So, ito yung pinapagawa ko sa inyong activity o yung written performance task. Yan. So, para makita nyo ng mas malaki. So, alam nyo naman na ito. Nandito is position, rate, number of days, holidays, overtime, gross pay. Tandaan nyo yan ha. Okay, gagawin natin yan ngayon. So, nakikita nyo itong frame? Nakikita nyo na ba? Oh, nakalagay dito, your internet connection is unstable. Oh, yan na naman siya. Pero naririnig nyo ba ako? Yes, Putol-putol, sir, minsan. Oo nga eh. Unstable daw kasi yung internet ko eh. Okay, sige, gawin natin yun. Una, gagawa muna ako ng dalawang frame. Yung unang frame, yan yung para sa calculation ng gross pay. Ang pangalawang frame naman, ito naman yung gagamitin ko para sa calculation ng net pay. Tandaan nyo pag gross pay, yan yung perang may uuwi. Pag sinabing net pay, yan yung perang, yan yung perang may uuwi. Yan. Admit ko lang yung dalawa. So, palitan muna natin ang pangalan, yung caption ni frame 1 as, anong nakalagay dito sa frame 1? So, sabihin natin na lang dito, gawin natin dito informations. Salary information na lang. Kumbaga, paano natin kukunin yung salary ng isang employee? So, sa pangalawang frame naman, lagay natin dito, deduction. Yan yung mga kaltas. Okay. So, next, lalagay na tayo ng label. Yung unang label natin, para kay position. Tanggalan ko lang ito ng, saan na natin pagandahin pagka natapos na natin yung system position. So, copy-paste ko na lang siguro to. Control-C, Control-V. Sorry. Mali, hindi ko na-copy. No. Para doon sa label 2. Hindi pwede. Ang gagawin natin, isa-isahin talaga natin to. Label 1, label 2 para kay rate. Label 3 para kay number of days. Tama ba? Of days. Yan. Number 4, kung magkakaroon ba ng tinatawag nating holiday. So next, ano yung susunod? Sino may mga mic dyan? Overtime. Sorry, mali. Magkatabi. Saan na natin pagandahin sabi ko nga, overtime. Next, sa overtime, dyan na natin makikita si gross pay.
Yan. So, syempre, bawat label, hindi na pa natin kailangan ng malaking ano. Kasi kasya naman eh. Hindi natin kailangan ng malaking form. Calculator nga, sakto maliit lang. Yan, ganyan ang mga calculator. So, si label 1 natin, sabi nga dito is position. Hindi ko na ilagay. Pero dito, hindi na muna ako gagamit ng drop-down list. So, ang importante lang, makita natin paano nag-groupings ng formulas pagdating sa Visual Basic compare sa Access and Excel. O, text box na lang to. Check, text box. Delete ko lang yung text. Yan. Isa, dalawa. Saka ako napapagandahin na kapag gumana ng maayos. Tatlo. Apat. Ganda, no? Pantay-pantay, no? Lima. Parang walang naniwalang pantay-pantay. Kasi hindi nagpapantay, di ka umiinom, sir, eh. Yan, very good na to. O, pantay naman sa tingin ko, ah. Okay, next. So, kailangan natin ilagay lahat ng deduction. Yung una natin is tax. Ilan yung percent ng tax? Yung nakakaalala pa. Maliliit pa kayo nun eh. Sino may mic? Ilan yung percent ng tax? 6.2%. 6.2% ng tinatawag nating gross pay. So, kailangan natin ng SSS. Kabalikat mo sa bayan. Okay, ilan percent? 6%. So, next, kailangan natin ng, ano pa yung mga, deduction na nakita nyo before. Wala na. Hindi na naaalala yung mga taxes. PhilHealth. Pag-ibig, sir. Yan, pag-ibig. Pag-ibig sa batya. So, Tapos may cash advance, sir. Oo, tama. Very good kayo. Pero kailangan muna natin ng PhilHealth para parehas na parehas tayo dun sa video nating una. Yan. Next, cash advance or tinatawag din nating bale. Okay. So halos parehas lang to sa Excel. Saka sa may ginawa natin sa may Access. Pero kagandahan nito, mas maganda kasi yung graphical user interface ni Visual Basic. O, di ba? Pantay-pantay. Ganun din, lalagyan din natin ng text box. Text box para kay tax. Diyan mapupunta yung si tax. Dito mapupunta si SSS. Taba ni SSS. Ang malaki yung tax niya. Kaltas niya. Si pag-ibig. Nadadagdagan pa daw yung pag-ibig na kaltas ngayon. Tama, PhilHealth pala yun. Tapos si cash advance. Yan. Pangit Basta't pag kayo gumawa, pantay-pantay nyo na. Sa tingin ko pantay eh. Ayos. So next. NetPay. Gamitan na natin ang command button. Kung ba isang formulahan lang to. Yun ang kagandahan ng ginawa natin. Ganun lang kabilis. NetPay. Pag sinabing NetPay, yan yung perang may uuwi ni employee. Nasundan ba? Lagay ko dito sa gitna. Yes, sir. Yes, sir. Yan, very good. Okay, so ngayon gagawin natin, maglalagay na tayo ng codes. So, si NetPay, double-click natin. Tandaan nyo muna, ang pangalan ni is text6. So, kakailangan niya na si text 1, 2, 3, 4, 5. So, dito natin gagamitin yan. Si text6 muna tayo. Text6.text is equals to the value of text1.text. Yan. Kung ano daw yung value ni text1.text, kailangan natin i-multiply. Teka lang, may mali. Text2 to, text2. Sir, bakit text2? Kasi tignan natin Check natin yung formulas.
Kasi si text 1 kasi, ayan o, si position. Hindi naman natin kailangan si position, tama? Kaya nagsimula tayo sa text 2. Yan, buti na lang, di pala si sir. Okay. Value of text 3 dot text. Yun lang yung kagandahan sa kanya. Lalagyan mo lang ng value. Okay, then plus, tapos lagyan natin ng open parenthesis para i-group natin yung computation naman para kay holiday. So, paano ba kinocompute si holiday? Value of text 4 dot text. Ayan kasi yung number of holiday eh. Tama ba? Okay, close asterisk, symbol ng multiplication. So, magkano ba yung rate? Nansan ba si rate? Nasa value ni text 2 dot text. Ika na, kinukuha na yung baso. Sarap pa. Magtitimpla siya ulit eh. Sa isang section niya pa. Okay. Kung ano daw yung value ni text to dot text, kailangan natin bawasan ng equal. So, yan na yun. Groupings ulit. Tapos, plus ulit. Para naman dun sa computation ni overtime. So, si overtime. Ano nang berg sa overtime? Text 5 na yun, no? Value of text 5 dot text. Yan. So, next, kailangan nating i-times dun sa may text 2. Aha. Teka lang ha. Ita-times natin yan sa value ni text 2 dot text. Kasi si text 2 dot text, nandito si rate. Diba sabi nga natin, kunin muna natin yung rate. Yan, nilagyan ko ng ano ha, di-divide ko muna to kay 8. Yan. Tapos ang sabi natin kay overtime, meron siyang 30% increase. So, ulitin natin. Nakakalito. Saglit ha. Yan. Plus ulit. Groupings ulit tayo. Value of text to dot text, close parenthesis, divide by 8, tapos, close parenthesis, your internet connection is unstable. Yun, bumalik. Diba? Times 0.3. Close. Check ko lang kung tama Dito tayo malilito dito, promise. Pagdating nyo ng exam, papagawin ko kayo ng hands-on ulit. Kailangan kabisado nyo yung paggawa ng formulas. Sige, isa. Try natin muna. Try ko muna i-play. Maglalagay tayo. Hayaan muna natin yung position. 800. Number of days 1 para madaling makompute. So, sabi na may mali eh. 830 dapat 800 lang. So, dito tayo mag-focus sa formulas. O, tulungan nyo ako. Tingnan nyo. 1, 2, 3. Isa pang close. Hindi rin. Teka lang. Ito, tama na. Check ko lang ulit dito. Pag hindi yan, mamumula naman yan pag may mali eh. Saan yung nilagay ko close? Ito yan. Wala dyan ang mali. Baka dito. Check ka lang hindi pa tapos. Sulpot ka kagad eh. Yan. 800 yung kanina natin ginamit. Number of days is 1. Net pay. Tama, 800. Check natin maglagay ng isang holiday. So, dapat magiging 1,510. Tama? Okay, tama. Ang galing ko naman. So, nagdagan natin ng 100. Dapat magkakaroon tayo ng additional na 130. So, 1,640. Uy, galing naman ni sir. Hindi pa lasing. Okay, so tama na tayo dyan. Stop ko muna to. Then, dagdagan natin yung formula natin dito. Okay. Doon sa dulo, kasi kailangan natin computein yung tax. Ayan.
So, saan ba nakalagay si tax? Tignan natin yung form. Kay text 7. Okay, si text 7 ngayon ang pag-iinitan natin. Text 7, yari ka ngayon. That text is equals to value. Value kaya nino? Text 6 dot text. Okay, so ano yung gagawin natin sa value ni text dot text? Times natin sa 0.062. Kasi nga meron tayong 6.2%. Next, si text 8.text equals na ngayon sa value ni text 6.text. Tapos, ita-times natin ngayon sa 0.06. Enter ulit. Text 9. Si pag-ibig to si pag-ibig. .text equals, kung magkano ba yung pag-ibig? 100. Uy, may uma-admit pa talaga naman. Yan, in-admit ko na. Text 10. So, magkano daw si PhilHealth? 100 din, no? Ngayon, tataasan mo. Gagawin yatang 152. Saklap naman. Nakulangan pa sila sa 20 million, billion. Sir, saan po naglalagay ng code? Doon sa command. Sa command lang, sa command. Sa command, sir. Command 1. Yan. Okay, next. Para na tayo ngayon kay Bale. Naglagay ba tayo ng cash advance? Meron, no? Text 11 dot text. Wag na natin lagyan yan. Ilagay na lang natin tignan natin yung form. Nakalimutan ko yung pangalan ng form. Ito si text 11, no? And ano naman yan si text 11 eh? Any amount. So, kailangan natin si text 12 yan. Si text 12 ang importante yan eh. Kasi yan yung may uuwi eh. Text 12.text. Yan. Very good ka talaga, sir. Equals. Value of text 6.text. Dito pinag-initan talaga si text 6. Gamit na gamit. Minus. Minus natin open parenthesis. Value of text 6. Text 7. Text 7. 7.text. Alam niyo na kung bakit ay mali lasing ka sir masamang nagtuturo ng lasing. Okay, text 7.text plus tinilas ko na lang lahat ng deduction plus ko muna value of text 8.text. Ang bilis ko type no. Huwag kayong mag-alala, matututunan nyo rin itong ganito kabilis. Alam mo talaga, ang bilis eh. Text 9.text. Another plus value of text 10.text uli. Ang nangyari? Naririnig ba ako? Opo. Ayun. Wala, sir. Yes po, sir. Nagcha-choppy. Oo nga eh. You cannot resume when you are recording. Siyempre naman, hindi ko talaga minimize yan. Pabalik tayo. Okay, tuloy natin Nawala kasi yung net. Naglagay doon na information na connecting pa eh. Nag-disconnect talaga. Value of text 11.text. Yan. Kaya nga hindi ako nakapag-discuss kanina. Yan. So yun na yun. Tingnan natin kung gagana Nawala sa Ay, yung sorry. screen. Kulang. Wala na yung Nawala screen. sa yung screen. Oo, nag-lose kasi. Sige. Balikan ko kayo dyan. Return to meeting. Share screen tayo ulit. Yun. Tapos balik tayo dito. Yan, nakikita nyo? Nakikita nyo na yung screen? Opo. Yan, very Opo, good. sir. Play ko Kulang tayo ng text 12. That text was value of text x. That text minus value of text 7. Anong nangyari? Check ulit Check natin yung pangalan ng cell. Nawala na naman yung gilid. Nag-disconnect kasi tayo. Nalito tuloy ako. Tama naman si text 12. 11. 10, 9, 8, 7. Text 6.text.
Ito may mali. Wala naman akong nakikitang mali. Check nyo, tignan nyo, baka may maling spelling pa. Try kong tanggalin to sa 11. Meron yun eh. Try ko munang wala to. Parang tingin ko dyan eh. Hindi siya kasali eh. Plus value of text 11 dot text. Tapos na eh, gulo eh. 7, 8, 9, 10, 11. Tama naman mga spelling, di ba? Sige. Tanggalin ko muna to, cut ko muna to para makita natin ng maayos. Control X. Play ko ngayon Lagyan natin ng rate. 800 lang ulit. 10 days. 1. Okay, 1. O, tama. Dagdag 130, 1,840. Tama. 8,840 pala, sorry. So, cash advance natin, 100. Yan. So, lagay natin ngayon dun kasi baka wala nga siyang value eh. Control B. Mali dun. Sa part na yon. Lagyan ko dito ng 0. Yun, kaya naman pala eh. Kasi walang nakalagay na number. Wala niya, hindi niya may isa niya ako. Mali naman. Dun talaga. Anong nangyari? Stop muna, stop. Tignan yung maigi, tama, di ba? Tama yung formulas. Yung name po ng text 12. Ano? Yung maliit po kasi na letter T. Ganun ba yun? Pares lang yan eh. Hindi siya key sensitive eh. Ang may mali natin dito, groupings. Ay, ito. Wala na isang parenthesis. Ito. May nalagyan ko ng open parenthesis. Yan. Kaya naman pala, sir. Ikaw pala lasing eh. Si Sir Tom kasi bitin. Kinuha agad eh. Di ba? Tama. So, maglagay tayo ng cash advance, 500. Okay. So, ibig sabihin, tama yung ginawa natin. Nagproblema lang tayo. Yun nga yung pinaka-challenge dito sa payroll system. Basta ito yung mabunot nyo sa exam. Pag nabunot nyo ito sa exam at nagkaroon ka ng error sa groupings, sablay. Lalo na pag nag-error pa yung internet. Ayan mo. Tama, dyan yung upuan. Hindi ka dyan umupo. Kung ka umupo. Umupo ka dyan. Dito? Diyan. Ha? Dito, sa isa. Oo, dyan ka po. Diyan ka na umupo. Okay na. Question. Baka may question kayo. Although nagkaroon tayo ng konting error dito. Sa module yan, sir, yung codes po. Nasa module to. Nasa module yung codes. Oo. Ba't may upuan na nagagana? Teka lang, stop ko muna yung record natin Kasi may mga upuan pang nagaganap eh. Okay, sige, stop ko muna to class.